43 puntos laban sa Golden State tapos sinundan pa ng 49 kontra Timberwolves. Sa loob lang ng 2 gabi, gumawa siya ng kasaysayan sa NBA bilang kauna-unahang Laker na sumalubong sa season damit ang sunod-sunod na 40 puntos. Pang-apat lang siya sa buong kasaysayan ng liga na nakagawa nito, kasama sina Anthony Davis, Michael Jordan at Wilt Chamberlain. Hindi lang simpleng mainit si Luka. Ito na ang isa sa pinakamatinding simula ng isang player na nasaksihan natin. Pero kahit gaano pa kalupit si Luka, ngayon pansarili pa lang ang tagumpay na ito. May tigisang panalo at talo ang Lakers. At habang buhat sila ni Luka, ang tanong ko, kakayanin ba ito? At ano ba talaga ang kailangan ng Lakers para maging pinakamalakas na koponan sa buong West? Dahil kung sinubaybayan nyo ang unang 2 laro, gaya ng ginawa ko. Sa tingin ko, nailabas na ng Lakers ang sikreto nila para manalo. At spoiler alert, hindi si Luka Doncic ang pinakamahalagang bahagi nito. Bago natin himay-himayin yan, kailangan muna nating pag-usapan ang klase ng laro ni Luka ngayon. Dahil mukhang ibang lakas niya rito. Sa simula pa lang ng laban kontra Minnesota, pumukol si Luka ng fadeaway kay Rudy Gobert habang ipit si Jaden McDaniel sa likod niya. Isang tira na galing sa matinding balanse at kontrol. Iyan ang klase ng talas na madalang nating nakita sa kanya noong nakaraang season. Tapos sa mismong sumunod na posesyon, gumawa ng screen si Ayton at pumukol si Luka mula sa 30 talampakan na parang wala lang. Pagkalipas na ilang play, ganun uli ang nangyari. Pero ngayon, dumaan siya sa 2 screen at mabilis na ipinasa kay Gabe Vincent para sa 3. Tapos nang maiwang mag-isa kay Jaden McDaniels, nalampasan niya ito. Sinalubong ang bangga at tinapos sa board. Ang pick and roll nila ni DeAndre Ayton ay naging mabisang sandata na ngayong season. Dito naman umatras siya at bumanat na naman ng 3 bago sinalubong ang bangga kay Mike Conley para sa end 1. Dito pinarusahan niya ang maling depensa ng Minnesota para sa isa pang 3. Pagkatapos tumira siya mula sa logo gamit ang screen ni Vanderbilt at pumasok ito. At dito gumalik siya sa mid-range area para bumanat ng malinis na jumper kay Jaden McDaniels. Ang mid-range at tira sa loob ang pinakamalaking pagbabago sa laro niya kumpara noong nakaraang taon. Dati kasi kulang pa ang kondisyon niya para gawin ito ng palagian. Kaya ngayong offseason, halatang nagbago na si Luka at nakuha na niya ang pinakamagandang kondisyon ng katawan niya. At kitang-kita natin ang resulta nito sa unang 2 laro at bago pa ang laban sa Minnesota. Ang kanyang laro laban sa Golden State ay nagpaalala sa lahat kung gaano siya katindi magdala ng opensa. Dito harapan sila ni Jonathan Kuminga. Pumasok ang mid-range jumper niya. Sa play namang ito umakit ng 2 depensa si Reeves. Nawalan ng bantay si Kuminga kay Luka na mabilis na bumaril ng 30 talampakang jumper pagkasalo. Pagkatapos pabalik-balik si Luka sa paborito niyang mid-range spot, pinahirapan sina Payton. Curry at nag-fadeaway pa kay Jimmy Butler matapos ang pasa mula kay Rui Hachimura. Pagkatapos, agresibo siyang umatake, papasok sa play na ito. Nakakuha ng foul kay Kuminga sabay, tapos kahit may bangga. Ang mga ganitong play ay madalang nating makita sa kanya noong nakaraang season sa Purple and Gold dahil madalas ay kapos na siya sa hininga para gawin ito. Pero ngayon, ibang-iba ng kwento. Sa panonood ko, mukhang nakawalong and 1 play siya sa larong ito. Pero kung titingnan, 5 lang pala talaga. Pero nakikita ko na paulit-ulit siyang pumapasok sa loob ng painted area. Kaya para sa akin, mas mapanganib siya ngayon kumpara noong nakaraang season. Nagbibigay ng matinding rim pressure at foul trouble sa depensa ng kalaban. At doon ko nakita ang superstar moment step back shot kay Jimmy Butler mula sa 30 feet bago mag halftime. Ito ang mga play na napapatunay na si Luka Doncic ay kakaiba dahil walang sinuman sa liga ang makakapigil doon. Ang talagang napansin ko sa laro laban sa Warriors ay ang madalas niyang pag-atake sa loob. Bumabangga tinatapos ang mga play. At para sa akin, mas explosive at kumpiyansa siya ngayon kumpara nung isang taon lang. Kita ito sa kanyang sipag tulad ng pag-agaw sa loose ball para ipasa kay Ayton para sa alley-oop. Binaback down si Edwards bago pinasa sa labas kay Reeves para sa isang 3. At ang swabing turnaround jumper sa 4th quarter kung kailan ko siya madalas makitang napapagod noon. Pero ngayon, sariwa pa rin si Luka sa dulo ng laro. Tumitira pa rin siya sa labas habang namamayagpag sa mid-range area. Umatake sa basket pumupuntos kahit may bangga at talagang kontrolado niya ang lahat maging sa 4th quarter na naging problema niya noon sa kanyang karera. Pero ngayon, kitang-kita kong kondisyon na siya.
Nakatutok siya ngayon at malinaw na may pinatutunayan siya sa bawat laro. Kaya naman nasaksihan natin ang ilang makasaysayang laro mula kay Luka sa simula ng NBA season na ito. Ngunit dalhin ko naman kayo sa estado ng buong koponan. Dominante si Luka pero alam nating ang husay ng isa ay hindi garantisadong panalo agad. Natalo ang Lakers sa Golden State kahit gumawa si Luka ng 43 points. Kahit umabol sila sa dulo, sa tingin ko kontrolado pa rin ng Golden State ang laro. Lantad ang mga kahinaan. Bukod kina Luka at Austin Reeves, magulo ang takbo ng kanilang offense. Nakakuha lang sila ng 25% sa 3 at sumablay sa 11 free throws. At may 19 turnovers pa. Sa obserbasyon ko, hindi komportable si DeAndre Ayton. Kulang sa bola si Rui Hachimura at tila hindi naramdaman ang bench. Laban sa selyadong makina ng Golden State, napakalaki talaga ng naging agwat. Ngunit sa ikalawang laro laban sa Minnesota, dito ko nakitang nagbago ang ihip ng hangin. Kulelat ang Lakers ng 4 points matapos ang unang quarter. Ngunit pumasok ang mga role player at tuluyang binaligtad ang takbo ng laro. Nagdala ng tindi sa depensa sina Marcus Smart at Jared Vanderbilt. At sa wakas tinulungan nina Austin Reeves at Rui Hachimura si Luka sa opensa. Para sa akin napakahusay ni Austin laban sa Wolves. Gumawa ng 25 points at 11 assists habang nag-ambag ng 52 total points na may isang turnover lang. Napakasolidong kontrol sa bola niyan. Sa unang dalawang laro, nag-average si AR ng 25.5 points, 10 assists at 6 rebounds sa 68% true shooting. Napakabangis na laro nito para sa akin. At ang mas nakakaintriga rito ay ang usapin sa kanyang kontrata. Tinanggihan ni Reeves ang extension ngayong off-season para isugal ang sariling kakayahan. At kung mapapanatili niya ang average sa low 20s. Habang mahusay ang porsyento ng tira at nagbibigay ng 6 o 7 assists kada laro. Tiyak na malaki ang kikitain niya ngayong off-season na maglalagay sa Lakers sa mahirap na desisyon. Pero balikan natin ang nagdaang laban na ito. Nakakuha pa rin si Luka ng 49 points, 11 rebounds at 8 assists mula sa 61% shooting. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpasiklab si Austin Reeves at ang mahalaga, nag-ambag si Rui Hachimura ng efficient na 23 points mula sa 77% shooting. Hindi lang ito laro para sa dalawang tao. Kitang-kita ko ang ganda ng daloy ng opensa nila sa pangalawang laro. At tandaan natin, hinarap nila ang isa sa pinakamatitinding depensa sa liga, ang Wolves. Nagawa kong saksihan ang pagtala ng Lakers ng 128 puntos habang pinataob ang bawat quarter. Para sa akin talagang mas naghari ang Los Angeles dito. Napansin ko ang pagbaba ng kanilang turnover mula 11 sa unang laro patungo sa 10 laban sa Minnesota. Mas naging physical din sila sa depensa at talagang nakipagsabayan sila sa ilalim ng ring. 2 rebound lang ang naging lamang ng Minnesota, isang kuponan na kilala kong laging nanginghibabaw sa aspetong ito. Para sa akin, napakatalino ng mga adjustment ni JJ Redick. Ginamit niya sina Smart at Vanderbilt sa mas madiskarteng paraan. Pinalabas niya lang sila kapag may dalawang playmaker sa loob na nagbigay sa Lakers ng mahusay na opensa at depensa. 5 puntos lang ang nagawa nila, pero sa depensa, nakita kong nagpakitang gilas talaga sila. Nagtala si Vando ng 2 steal at 2 block habang si Marcus Smart naman ay may 2 steal. Ang kanilang kakaibang enerhiya sa depensa ang nagdala ng tunay na balanse sa buong koponan. Sa unang pagkakataon na yon, hindi ko nakitang kailangang hawakan ni Luka at Austin ang bawat play. Naging mas madali para sa kanila ang mag-playmake dahil sa malaking tulong na nakikita ko mula sa kanilang mga role player. At para sa akin, ito ang pinakamahalagang aral para sa Lakers ngayong season. Hindi pwedeng si Luka Doncic lang ang buong opensa o siya ang pangunahing bida. Ngunit naniniwala akong hindi niya kayang pasanin ang buong istruktura ng koponan. Sa pangalawang laro, gumawa siya ng 67 puntos ng mag-isa. Ngunit naramdaman ko ang magandang balanse ng koponan. Umabot sila sa 128 puntos sa halip na mahirapan sa 100 at siyam. At nakita ko nga dahil ito sa pagpapakitang gilas ni Rui Hachimura at Austin Reeves. Para sa akin, si DeAndre Ayton din ang magiging malaking mitya sa tagumpay na ito. Halos, hindi siya naramdaman sa unang laro. Natapos lang sa 10 puntos at 6 na rebound. Pero sa pangalawang laro, mas naging agresibo siya na may 15 at 8 habang mas ganado ang kanyang laro.
Ang kanyang motibasyon ang laging malaking katanungan na napapansin ko sa buong karera niya. Kung talagang seryoso na siya ngayon, nakikita kong magiging matibay na pader ang depensa ng Lakers. Ngunit kung hindi ito ay mananatiling isang malaking kahinaan na sa tingin ko ay magpapahirap sa kanila sa buong season. Bago natin silipin ang hinaharap, may malagang istatistika ako napansin mula sa unang dalawang laro. Ang datos na ito ang nagpapakita ng posibleng maging malaking problema ng Lakers. Para sa akin, ang dalawang pinakaginamit nilang lineup ay magkaibang estilo. Ang starting five kasama sina Luka Reeves, Hachimura, Ayton at Gabe Vincent ay bugbog sarado sa depensa. Napakalala ng kanilang hinahayaang puntos na umaabot sa 100 at 55 puwang apat kada 100 posesyon. Ang panimulang lineup na ito ay may nakakadismayang -31 puwang isa na net rating. Napadali nilang makapuntos gamit ang unit na yan. Pero wala silang mapigilang kalaban sa depensa. Isang mabilis na solusyon lamang ang kailangan palitan si Gabe Vincent para kay Marcus Smart. At bigla silang nagiging matinding depensa na nagbibigay lang ng 89 na puwang 5 puntos kada 100. Ang depensang ito ay nagdala sa kanila sa plus 10.5 net rating. Ngunit ang kanilang opensa ay bumabagsak sa 100, isang malaking sakripisyo na kailangan nilang harapin buong season. May mga mahuhusay silang manlalaro sa magkabilang panig, ngunit kakaunti lamang ang mga two-way talent. Sa tingin ko ito ang magiging takbo ng kanilang buong season. Sa totoo lang, naniniwala akong dapat talagang ilagay si Marcus Smart sa simula ang lineup ng Lakers. Kahanga-hanga ang kanyang on-off stats sa nakalipas na 2 laro pa lamang. At talagang tugma ito sa mga nakikita ko mismo sa laro. Ang matibay na depensang, ito ang magiging susi nila para makarating sa playoffs. Nasasabik na akong makita kung paano babalansehin ni JJ Redick ang mga manlalaro sa court. Pag nasa loob siya ng court, ang Lakers ay may plus 30.3 net rating. Pasok yan sa 100th percentile sa buong liga. Ang opensa naman nila, nasa 123.6 ang rating na talagang napakalupit. At sa depensa, kasama si Marcus, nasa 93.3 ang rating nila na talagang napakabagsi. Mapapansin natin na maging ang turnover margin ay ibang-iba kapag si Smart na ang nagmamandu sa sahig. Dahil napipilitan ang kalaban na mag-turnover sa 24.4% ng kanilang laro. Sa madaling salita, isa sa bawat 4 na atake nila. Nakakakuha sila ng turnover. Sobrang lupit niyan para sa akin. Kahit 6 points per game lang ang average niya sa 25% shooting sa 3, hindi ko maitatanggi ang malaking impact niya. Kapag pumasok na ang mga 3 niya malapit sa average ng liga, tingin ko ay magiging imposible nang tanggalin pa siya sa starting 5 na yan. At sa pagbabalik ni LeBron James, tiyak na magkakaroon ng matinding debat sa pagitan ni Smart, Rui Hachimura at Austin Reeves. Dahil kapag pinagsama mo na sina Luka, LeBron at Reeves sa laro, kailangan mo talaga ang depensa ni Smart para hindi kayo basta-basta tambakan ng kalaban at mapahiya sa court dahil walang maasahang depensa sa lineup na iyon. Sa natitirang bahagi ng season, kailangan nilang iwasan ng 2 tao lang na atake kung saan walang ibang umaambag kundi sina Luka at Austin habang wala pa si LeBron. At dito ko maiiwan sa isang napakalaking katanungan. Ito na nga ba ang simula ng dominasyon kung saan masasaksihan natin ang MVP run ni Luka dahil nananalo na ang Lakers? O magiging isa na namang taon nito kung saan kailangang buhatin ni Luka ang buong koponan at maipit lang sila sa labanan para sa play-in sa halip na makakuha ng home court advantage? Isulat nyo ang inyong mga opinyon sa comment section sa ibaba. Pero sa kabilang panig ng NBA, nakatutok ako sa isang makasaysayang laro kamakailan lang. Bagay na baka hindi na muling masaksihan matapos mapahanay si VJ Edgecombe kina LeBron James, Allen Iverson at Will Chamberlain matapos ang unang laro niya sa NBA. At kung gusto ninyong masaksihan kung paano niya ito ginawa at ang epekto nito sa Sixers pasulong, maaari niya nang panurin ang aking buong breakdown video ngayon din.